Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Base nga sa ating pinakahuling datos, ay lumakas pa ito at naging isang tropical storm na. Taglay po ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 km per hour. Based din sa ating latest na bulletin, huling nakita ang sentro nito sa layong 325 km silangan huyan ng Tuguegarao City, Cagayan. So yung sentro po niyan ay nasa dagat pa rin, pero as early as now, yung bahagi ng katawan nitong bagyo ay nakakaapekto na dito sa eastern section ng Northern Luzon. So as early as now, nagdudulot na po yan ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Bukod dyan, inaasahan nga natin yung mga pabugso ng hangin na dulot nga po ni Tropical Storm Krising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto naman sa natitirang bahagi pa ng bansa at nagdudulot nga din po ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Meron nga pong ilang lugar na kung saan ay inaasahan natin ang heavy to intense o minsan ay torrential o matindi talagang pagbuhos ng ulan at i-discuss po natin yan maya-maya lamang sa ating weather advisory. Samantala, kaugnay po dito sa bagyong si Krising, nagtas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion of Kalinga, northern portion of Abra sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So sa mga lugar na ito, posible ang minor to moderate threat to life and property. Ang inaasahan nating lakas ng hangin pwede po nilang maranasan doon ay from 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours po yan. So, dapat po ay handa na po tayo at this time, handa na po at iba yung pag-iingat po ang ating inaabiso sa ating mga kababayan doon. Samantala, signal number 1 naman, ang nakataas ngayon sa natitirang bahagi pa ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion of Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, sa Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur. Sa mga lugar naman ito ay minimal to minor threat to life and property ang pwede po nating maranasan dahil nga sa epekto ng bagyong si Krising at 39 to 61 kilometers per hour po ang lakas ng hangin pwede pong maranasan kung saan ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar na ito. Samantala, i-discuss naman natin or pag-usapan natin yung latest po nating pinalabas na track ditong si bagyong Krising. So, ini-expect pa rin natin, o posible pa rin ang landfall scenario over mainland Cagayan o kaya naman sa Babuyan Islands this afternoon or evening. Pero, kumbaga, although meron tayong projection kung saan ay pwedeng tumama itong sentro ng bagyo, ito pong line na ito, alalahanin po natin, meron pa rin po tayong probability cone kung saan ang ibig sabihin yan, as long as nasa probability cone po ang inyong lugar o probinsya o municipality, pwede pa rin pong dumaan dyan ang sentro ng bagyo. Maliban dyan, meron pa pong diametro itong bagyo, itong bilog po na yan. So pag ipoproject po natin from this point o location, kung susunod po ito sa movement ng bagyo, inaasahan po natin maapektuhan talaga ang malaking bahagi ng Northern Luzon, halos buong Northern Luzon, and some parts of Central Luzon, and some parts of Southern Luzon. So maghanda po tayo sa maging epekto ng bagyong si Tropical Storm Krising. So over the next 48 hours, inaasahan natin posible nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, pwede rin na meron pa rin epekto ito sa extreme Northern Luzon at east at western sections ng Northern Luzon, especially or particular po yung mga pag-ulan at ilang pagbugso po ng hangin. Samantala, by the third day or 72 hours from now, we're expecting na ang bagyong ito ay nasa layo na po ng 840 kilometers, kanluran ng extreme Northern Luzon, and by 92 hours, posible po na nasa layo na po ito ng 1,190 kilometers west of extreme Northern Luzon or in the vicinity of Guangdong Province, China. So outside the Philippine area of responsibility na po ito. Malayo na po sa PAR. Posible by this time, on the fourth day, wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan.
Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Sa araw na ito, posible po ang more than o higit pa sa 200 millimeters of rainfall dito po sa Apayao, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela dahil pa rin sa epekto ng bagyong si Christine. Samantala, yung 100 to 200 millimeters of rainfall ay posible po sa Abra, Kalinga, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, dito sa Quezon Province, Camarines Norte, Occidental Mindoro, Palawan Province, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. So sa mga areas na yan, nabanggit natin yung kung saan ay may shade po ng red at orange, yung more than 200 at 100 to 200 millimeters of rainfall, posible pong mangyari ang mga malawakang pagbaha, kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall din ang pwedeng maranasan sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Aklan, Capiz, maging dito po sa Negros Oriental at Zamboanga del Norte. So, posible pa rin mga localized na pagbaha sa mga lugar na yan, lalo na kung tuloy-tuloy halos yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon at ng epekto ng bagyong si Christine. So, as we can see po, hindi lang hangin yung ating concern dito, kundi yung mga pag-ulan po na dulot ng bagyo at baging ng southwest monsoon o habagat. So by tomorrow, we're expecting pa rin 100 to 200 millimeters of rainfall over Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at maging dito sa Palawan at Antique Province. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Rizal, Metro Manila, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. By the third day or by Sunday po yan, posible at nakikita pa rin nating maaring maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, bunsod po ng habagat o southwest monsoon. Then dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro ay posible rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall, bunsod din ng habagat o southwest monsoon. Then, ito po yung mga lugar kung saan posible ang strong to gale force winds. Ito po yung mga lugar kung saan ay hindi po kasama sa signal o tropical cyclone wind signal, pero pwede pa rin makaranas ng mga pabugso ng hangin dulot po ng habagat o southwest monsoon. So today, posible po yan sa Batangas, Quezon, the rest of Bicol region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at maging sa Sarangani. Tomorrow naman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. By Sunday ay sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Northern Samar. At 2 a.m. ngayon ay nagpalabas din po tayo ng storm surge warning. So, posible ang daluyong dahil sa passage o sa pagdaan nitong bagyong si Christine doon po sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela at pwede pong umabot. Ang range po ng daluyong na pwedeng maranasan ay from 1 to 2 meters. So, again, ang ating advice doon sa mga kababayan natin, stay away muna o umiwas muna sa coastal areas at hanggat maaari ay iwasan muna o i-cancel muna ang mga maritime activities sa araw na ito dahil nga po sa epektong ng bagyo.